umaasa sa barkada. Sabi pa nga ni Tita Melanie, muntik na daw hindi matuloy yung kasal nila eh. Paano kasi? Nadiscover ni Tita Gina na mahirap pala siyang mabuntis. Pero nagkaanak naman sila. Kaso nga lang sakitin. At namatay last year. Pero, tingnan mo naman sila. Ang tatag nila. Kahit sobrang tragic yung nadaanan nila, nalagpasan nila yung Ricky. Kaso 5 years silang kasal, tapos nag-divorce naman. Sayang nga eh. Pero, good friends naman daw sila ng ex-husband niya. Tingnan mo na lang siya, no? Very independent. Very strong. Kahit divorced na sila, halatang masayang-masaya naman siya sa buhay. Sabi ni Mommy, dapat maaga daw tayo mamaya para hindi tayo malit sa ceremony. Oo nga eh. Magpapasalon pa kami ni Tita. Hindi na lang ako attend ng last ko. Oh my God, girls! It's Emma! Ano ba nangyayari? Ano ba? Hindi dumadating yung G-Boys. G-boys? Okay lang yan. At least, dahil kay Lance, di mo na naalala yung boyfriend mo sa Cebu. Yung dahilan kung ba't nag-aaral sila. Hoy, tama na! Di niya kaya! Di niya kaya! Tama na! Daniel! Ano, okay? Ba't mo pinigilan kanina, Ate Jessie? Dapat binasag ko na yung mukha nun eh. Daniel, relax ka nga lang. Isusumba ko siya kay Tito Raymond. Sigurado magtatanda yung maangas na yun. Daniel, huwag mo nang sabihin kay na Tito Raymond. Kaya ko na to. Ba't tayo mong paalam? Dahil sigurado ako magagalit si Tito Raymond, magwawala yun. Tsaka okay na eh, papalakihin mo pa. Sigurado ako magagalit sa akin si Daddy na naman. Tsaka hindi yun kaya ni Mommy. Daniel huwag mong sasabihin sa kanila yung nangyari. Promise? Pasok. Kakausapin ko mga teachers mo. Okay lang po. Tsaka tingnan mo, next week mawawala na yung lahat. Bayaan mo na lang sila kahit anong gusto nilang gawin. Pag nalaman namin gusto mo gumawa sa ito, lagot siya sa amin. Patay sa G-Boys na natin, Jessie.